Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa lugar mo rin pala nagsimula ang isang kwentong tahimik lang noong una pero unti-unting nagbago sa buhay ng isang taong matagal nang tinalikuran ng mundo. Sa San Aurelio Medical Center, isang malaking ospital sa gitna ng lungsod, araw-araw na halos hindi napapansin ng mga tao ang isang lalaking laging may hawak na mop, timba at basahang halos pudpud na sa kalilinis. Siya si Isandro Manlunas, 31 taong gulang, payat, kayumanghi, laging nakaayos ang buhok kahit simpleng janitor uniform lang ang suot. Hindi siya kagaya ng ibang tauhan sa ospital na mahilig makipagkwentuhan sa pantry o magrereklamo kapag napapagod. Tahimik siya. Kapag may dumaan na doktor, kusang tumatabi. Kapag may nurse na nagmamadali, biniblisan niyang punasan ng sahig para hindi sila madulas. Kapag may pasyenteng naliligaw sa hallway, siya ang unang nagtuturo kahit hindi iyon kasama sa trabaho niya. Kuya Isandro, tawag sa kanya minsan ng batang may dextrose na nakaupo sa wheelchair. Bakit po lagi kayong gising kahit gabi? Ngumiti si Isandro habang pinupunasan ang gilid ng bintana. Kasi kapag gabi, mas kailangan ng ospital ng tahimik na nagbabantay. Guard po ba kayo? Umiling siya. Hindi, tagalinis lang. Pero parang mas mabait po kayo kaysa guard. Napahinto si Isandro sa sinabi ng bata. Saglit siyang napatingin sa sahig, saka ngumiti ng mahina. Basta gumaling ka ha, para makauwi ka na sa bahay ninyo. Ganon siya. Hindi man kilala ng mga mayayamang pasyente, kilala siya ng mga batang nasa charity ward, ng mga nanay na walang tulog sa pagbabantay, at ng mga matandang walang dalaw na minsan ay siya pa ang tahimik na nag-aayos ng kumot. Para sa karamihan, isa lang siyang janitor. Pero para sa ilan, siya ang mukha ng malasakit sa lugar na madalas ay malamig ang trato kapag wala kang pambayad. Tuwing 5:00 ng umaga, bago pa magsimula ang ingay ng ospital, nauunang dumating si Isandro. Galing siya sa maliit na boarding house sa likod ng lumang palengke. Doon siya nakatira sa isang kwartong kasya lang ang isang kutsyon, maliit na aparador at lamesang pinagpapatungan niya ng lumang notebook. Sa katabing kwarto nakatira si Manang Iday, isang matandang tagalaba na halos 67 na ang edad pero malakas pa ring kumanta habang nagsasampay. "O Isandro," bati ni Manang Iday isang madaling araw habang nagtitimpla ng kape sa lumang kalan. "Hindi ka pa ba napapagod sa kaka-overtime mo sa ospital na yan?" "Sanay na po, Manang. May dagdag po kasi kapag gabi." "Dagdag nga ang pera, bawas naman sa katawan mo." Ngumiti lang si Isandro. Mas mabuti na po iyon kaysa walang pambayad sa renta. Pinagmasdan siya ni Manang Iday. Alam ng matanda na hindi lang renta ang iniisip ni Isandro, may mas malalim siyang pasan. Bagay na hindi niya basta ikinikwento, minsan kapag gabi at akala ni Isandro ay tulog na ang lahat, naririnig ni Manang Iday ang mahina niyang pag-ubo, paglalabas ng lumang litrato at ang tila pinipigil ng iyak habang nakatitig sa larawan ng isang batang babae. Ang batang iyon ay si Leora, ang nakababatang kapatid ni Isandro. Noong 11 pa lang si Isandro, scholar siya sa isang maliit na kolehiyo. Pangarap niyang maging physical therapist, hindi dahil gusto niyang yumaman, kundi dahil nakita niya noon kung paano nagdurusa ang mga mahihirap na pasyente kapag walang gumagabay sa kanila matapos maaksidente o maoperahan. Matalino siya, masipag, at paborito ng ilan sa kanyang propesor dahil hindi siya umaalis ng laboratory kahit tapos na ang klase. Pinag-aaralan niya ang muscle response, stretching, balance training, at simpleng exercises para sa mga pasyenteng nawalan ng lakas sa katawan. Pero nagbago ang lahat nang mabangga ng pampasaherong jeep ang kapatid niyang si Leora habang pauwi ito mula school. Nabali ang ilang buto nito at matagal na naospital. Ang kanilang ina, si Aling Primrose, ay nagbenta ng maliit nilang lupang minana sa probinsya. Si Isandro naman huminto sa pag-aaral para magtrabaho sa kung saan-saan, kargador, dishwasher,
tagalinis sa mall at kalaunan ay janitor sa ospital. Sa loob ng maraming buwan, siya ang nag-alaga sa Liora. Siya ang nagturo rito muling humawak ng kutsara. Siya ang nagbilang ng bawat hakbang nang subukan nitong tumayo. Siya ang nagmasahe sa naninginig na nitong tuhod tuwing umiiyak ito sa sakit. Kuya, minsan ay bulnong ni Liora habang nasa banig sila sa lumang bahay. Makakalakad pa ba ako? Hinawakan ni Isandro ang kamay ng kapatid. Oo, dahan-dahan lang, hindi kailangang bukas agad. Basta araw-araw lalaban tayo. Paano kung mapagod ka? Hindi ako mapapagod sa'yo. Ngunit may mga pangakong hindi kayang talunin ang kahirapan. Namatay lang kanilang ina dahil sa atake sa puso at makalipas ang ilang taon, nawala rin si Liora dahil sa komplikasyong hindi na nila naagapan. Iyon ang sugat na hindi kailanman naikwento ni Isandro ng buo sa ibang tao. Simula noon, tila isinara niya ang pinto ng pangarap niyang maging therapist. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang kaalamang hindi na pakinabangan sa lisensya, ngunit nanatiling buhay sa isip at puso niya. Sa San Aurelio, isa sa iilang nakakaramdam na may kakaiba kay Isandro ay si Nurse Samira Galmasio, 29 na taong gulang, matalino, prangka at isa sa pinakamasisipag sa neurology ward. Madalas niyang makita si Isandro na hindi lang basta naglilinis. Napapansin niyang maingat itong maglipat ng silya para hindi maipit ang IV stand. Alam nito kung kailan dapat itaas ng kaunti ang una ng pasyente. Minsan, nakita niyang tinuturuan ni Isandro ang isang matandang stroke patient kung paano igalaw ang daliri gamit ang basang tuwalya. Isandro, tawag ni Nurse Samira isang hapon, saan mo natutunan iyon? Napalingon siya at agad na nagbaba ng tingin. Alin to, ma'am? Yung ginawa mo kay Mang Tasyo, finger stimulation yun, di ba? Hindi ko po alam ang tawag. Ginawa ko lang po dati sa kapatid ko para hindi niya makalimutang gumalaw. Hindi agad nakapagsalita si Samira. Nag-aral ka ba dati? Saglit na tumigas ang mukha ni Isandro. Kaunti lang po, hindi natapos. Sayang, hindi naman po sayang kung may natulungan kahit isa. Mula noon, mas naging maingat si Samira sa pagmamasid sa kanya. Hindi niya ito pinipilit magsalita, pero alam niyang may nakabaong kwento sa janitor na tahimik na naglilinis ng mga kalat na iniiwan ng ibang tao. Sa labas naman ng ospital, may isa pang batang malapit kay Isandro. Siya si Kiko Tanyag, 12 anyos, nagtitinda ng sampagita at candy sa tabi ng terminal. Ulila sa ama at may inang laging may sakit. Madalas nakikitulog si Kiko sa pwesto ng karinderya. Tuwing gabi, bago umuwi si Isandro, dinadaan niya ito. "Oh, basahin mo nga ito," sabi ni Isandro habang hawak ang lumang dyaryo. Kumunot ang no ni Kiko. "Kuya, mahirap." "Hindi mahirap. Mabagal lang sa umpisa. Sige, letra muna. Pa, si, yen, te. Pasyente." Napangiti si Kiko. "Parang ikaw, kuya, lagi kang nasa ospital." "Ako hindi pasyente. Bantay lang sa malayo." "Bakit hindi ka nalang doktor? Ang talino mo naman." Napatahimik si Isandro. Ilang segundo rin siyang hindi sumagot. May mga pangarap na kailangan munang itabi kapag may mas importanteng kailangang iligtas. Hindi iyon naintindihan agad ni Kiko, pero tumanggo siya dahil ramdam niyang malungkot ang tinig ni Isandro. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng San Aurelio, sa pribadong VIP ward na may sariling security at malalaking bintanang tanaw ang buong lungsod, nanroon ang pasyenteng magiging dahilan ng pagbabago ng buhay ni Isandro. Si Celestina Vera, 24 na taong gulang, anak ng kilalang bilyonaryong si Don Arcadio Vera, may-ari ng Vera Meridian Shipping. Dati siyang kilala hindi lang sa yaman, kundi sa husay na pagtugtog ng piano at tahimik na pagtulong sa mga batang may sakit. Maraming beses siyang bumisita sa charity ward noon, nakasuot ng simpleng damit, walang kasamang media, dala ang mga laruan at gamot na binili niya mismo. Ngunit matapos ang isang aksidenteng hindi malinaw ang dahilan, nagising siyang halos hindi makalakad, hirap magsalita at tila nakakulong sa sariling katawan.
Ang ama niyang si Don Arcadio ay lalaking sanay utusan ang mundo. Malapad ang balikat, malamig ang tingin at bihirang ngumiti. Kapag dumarating siya sa ospital, nagkakagulo ang mga staff. Hindi siya naninigaw palagi, pero sapat na ang isang tingin niya para manginig ang mga intern. Dr. Alcazaren, matigas niyang sabi isang gabi sa conference room. 6 na buwan na ang anak ko rito. 6 na buwan kayong nagsasabi ng obserbasyon. Hindi ako nagbabayad ng milyon para panoorin siyang matuyo sa kama. Si Dr. Severino Alcazaren, ang lead neurologist, ay isang lalaking mataas ang tingin sa sarili. Laging planchado ang coat, laging may mamahaling alo, at laging tila insulto sa kanya kapag may nagtatanong sa kanyang desisyon. Don Arcadio, sagot niya, pinipigil ang mahalata ang inis. Complex neurological trauma ang kaso ng anak ninyo. Hindi ito simpleng lagnat na gagaling sa isang gabi. Alam ko, kaya nga kayo ang kinuha ko. Ang tanong, kayo ba talaga ang dapat kong pagkatiwalaan? Natahimik ang silid. Sa isang sulok naman ng buhay ni Celestina, nanroon si Mirela Vera, ang kanyang madrasta na laging elegante ang suot at mabango ang parfume, ngunit may ngiting hindi umaabot sa mata. Sa harap ng mga tao, lagi niyang hinahalop ang buhok ni Celestina. Kawawa naman ang anak natin, Arcadio, sabi niya minsan habang nakatingin sa nakahigang dalaga. Baka dapat nating tanggapin na matagal ang magiging ganitong kalagayan niya. Napatingin si Don Arcadio sa kanya. Huwag mong sasabihin yan. Hindi ako sumusuko. Malumanay na sagot ni Mirela. Ayoko lang na masaktan ka araw-araw sa pag-asa. Ngulit kapag walang nakatingin, nagbabago ang anyo ng mukha ni Mirela. Madalas siyang nasa hallway. May kausap sa telepono. Mahina ang boses. Kailangan maayos ang papeles bago magbago ang isip ni Arcadio. Bulong niya minsan habang nakatalikod sa glass window. Kapag naideklarang hindi na kayang magdesisyon ni Celestina, mas madali na. Hindi niya alam, sa dulo ng hallway, nandoon si Isandro, nakayuko habang pinupunasan ng sahig. Hindi niya narinig ang lahat, ilang putol na salita lang. Papeles, desisyon, Celestina. Pero sapat iyon para mapatingin siya sa pintuan ng VIP room. Noong unang beses na pumasok si Isandro sa kwarto ni Celestina para maglinis, hindi siya nagsalita. Nakita niya ang dalagang nakahiga, maputla, nakatingin sa kisame, may mga makinang nakapaligid. Sa tabi nito, may isang mamahaling piano keyboard na hindi nagagalaw. Sa mesa, may lumang pendant at tuyong bulaklak. Dahan-dahan siyang naglinis, maingat na hindi makagawa ng ingay. Nang napansin niyang nakababa ang kumot sa paa ni Celestina, maingat niya itong inayos. Pasensya na po, mahinang sabi niya, kahit alam niyang baka hindi siya marinig. Malamig po rito. Biglang gumalaw ng bahagya ang daliri ng dalaga. Natigilan si Isandro. Tumingin siya sa mukha ni Celestina. Wala itong sinabi, wala ring ibang galaw. Ngunit sanay si Isandro sa mga maliliit na senyales. Sa mga taong akala ng iba ay wala ng laban, doon siya natutong magbasa ng tahimik na sagot. Celestina, tawag ang nurse mula sa labas. Time for medication. Mabilis na umatras si Isandro. Ayaw niyang mapagalitan. Ngunit habang lumalabas siya, hindi na nawala sa isip niya ang munting galaw na iyon. Kinagabihan, habang nagmumop siya sa koridor, narinig niya si Manang Iday na dumalaw sa ospital para maghatid ng nilabhang bedsheet sa isang staff. Habang naglalakad ito, kumakanta siya ng lumang kundiman sa mahinang tinig. Sa loob ng VIP room, nakita ni Isandro mula sa siwang ng pinto ang daliri ni Celestina na muling kumibot. Doon nagsimula ang tanong sa isip niya. Paano kung hindi tuluyang patay ang pag-asa ng dalaga? Paano kung may naririnig siya? Paano kung may gustong sabihin ang katawan niya pero walang marunong makinig? Hindi niya sinabi iyon sa kahit sino. Sino naman ang maniniwala sa janitor? Sa ospital na iyon, ang opinyon ay may bigat lang kapag may titulong nakasabit sa dibdib. Doktor, specialist, director, consultant. Siya, may ID lang na nakalagay. Isandro Manlunas, utility staff.
Kaya itinago niya ang napansin niya. Mulit mula noon, tuwing naglilinis siya malapit sa kwarto ni Celestina, mas naging mapagmasid siya. Hindi para makialam, hindi para magpanggap na doktor, kundi dahil may parte ng puso niyang muling naalala si Leora, ang kapatid niyang minsang nagtanong kung makakalakad pa ba siya. At sa tahimik na ward ng San Aurelio, sa pagitan ng amoy ng disinfectant, yabag ng mga nurse at malamig na ilaw ng ospital, nagsimulang gumalaw ang isang kwentong walang nakakaalam na magpapabago ng buhay ng janitor, ng bilyonaryo at ng dalagang matagal nang nakakulong sa katahimikan. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon, dahil baka habang nakikinig ka sa kwentong ito, may maialala ka ring isang taong tahimik lang tumutulong sa paligid pero hindi nabibigyang ng halaga. Mula nung makita ni Isandro Manlunas ang munting paggalaw ng daliri ni Celestina sa loob ng VIP ward, hindi na siya mapakali. Sa unang tingin, parang bala lang yun. Isang maliit na kibot, isang halos hindi mapapansing galaw na pwedeng sabihing reflex lang. Pero para kay Isandro, hindi yun basta galaw. May bigat yun, may ibig sabihin. Dahil sa ilang taong pag-aalaga niya noon sa kapatid niyang si Leora, natutunan niyang may mga katawan na hindi na kayang magsalita, pero may paraan pa rin para magpahiwatig. Noong gabing iyon, habang naglalakad siya pauwi sa madilim na iskinita papunta sa boarding house, paulit-ulit sa isip niya ang nakita niya. Hindi ako doktor, bulong niya sa sarili habang tangan ang lunchbox niyang walang laman. Hindi dapat akong nakikialam. Ngulit kasunod noon, parang narinig niya ang boses ni Leora sa alaala niya. Kuya, paano kung may gustong tumulong pero natatakot lang? Huminto si Isandro sa tapat ng isang saradong tindahan. Malamig ang hangin, maingay ang malayong kalsada, pero sa loob niya ay may gulong hindi niya kayang patahimikin. Alam niyang delikado kapag nagsalita siya. Isa lang siyang janitor. Kapag pinansin niya ang kaso ng anak ng bilyonaryo, baka isipin ng lahat na nagpapapansin siya o naghahanap ng gantimpala. Mas malala, baka mawalan siya ng trabaho. Pero paano kung tama siya? Paano kung may natitirang pag-asa si Celestina? Kinabukasan, mas maaga siyang pumasok sa San Aurelio Medical Center. Halos wala pang tao sa hallway. Ang mga ilaw sa koridor ay malamlam pa at ang amoy ng disinfectant ay mas matapang kaysa karaniwan. Dala niya ang map at timba, pero sa bulsa ng uniforme niya ay may maliit na notebook. Hindi iyon bago. Dati pa niyang dala iyon para isulat ang mga utang, schedule ng overtime at kung magkano ang kailangang ipunin para sa renta. Pero ngayon, ibang bagay ang isusulat niya. Sa labas ng VIP ward, naroon si Nurse Samira Dalmasio, nakasandal sa nurse station habang tinitingnan ang chart. "Maaga ka ngayon," sabi ni Samira nang makita siya. "Opo ma'am, may pinapalinis po sa hallway bago mag-rounds." Tinitigan siya ni Samira. "Isandro, may problema ba?" Umilin siya. "Wala po." "Sigurado?" Napahawakan siya sa hawakan ng map. "Opo." Hindi na nagtanong si Samira pero ramdam niyang may kinikimkim ang lalaki. Hindi ito ang unang beses na nakita niyang Isandro na parang may gustong sabihin pero pinipigilan ng hiya at takot. Sa loob ng kwarto ni Celestina, tahimik ang lahat. Nakahiga pa rin ang dalaga, maputla ang mukha, nakatutok sa gilid ang tingin. May nakasabit na fluid sa IV stand, may machine na tahimik na tumutunog at sa tabi ng kama ay ang pendant na hindi inaalis ni Don Arcadio sa lamesa. Sa sulok naman, naroon pa rin ang electronic keyboard na matagal nang hindi nagagamit. Habang naglilinis si Isandro sa sahig, pumasok ang dalawang nurse. Isa si Nurse Samira at ang isa naman ay si Head Nurse Brisilda Makiling, isang babaeng mahigpit ang mukha, matalim magsalita at kilalang sunod-sunuran kay Dr. Severino Alcasarin. "Bilisan mo diyan, Isandro. VIP room ito. Hindi pwedeng may amoy basahan kapag dumating si Don Arcadio." "Opo, Head Nurse." Napatingin si Brisilda sa kanya mula ulo hanggang paa. "At huwag kang masyadong lumalapit sa kama. Hindi ka caregiver. Tagalinis ka." Bahagyang napakunot ng noo ni Samira, pero hindi muna siya nagsalita. "Opo," mahinang sagot ni Isandro. Hindi lumabas si Brisilda. Para kunin ang gamot, naiwan sandali si Samira sa tabi ni Celestina.
Inayos niya ang blanket ng dalaga at dahan-dahang nagsalita. "Good morning, Miss Celestina. Si Nurse Samira ito. Kukunin lang namin ang vital signs mo." Habang nagsasalita si Samira, nakita ni Isandro ang halos hindi makitang pagbabago sa mata ni Celestina. Hindi ito gumalaw ng malaki, pero parang bahagyang lumambot ang tingin nito sa boses ng nurse. Itinago ni Isandro ang reaksyon. Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita. Mulit paglabas niya ng kwarto, isinulat niya sa notebook. Umaga, boses ni Nurse Samira, bahagyang paggalaw ng mata. Hindi niya alam kung may halaga iyon, pero isinulat niya pa rin. Lumipas ang ilang araw at mas naging maingat si Isandro. Hindi siya gumagawa ng kahit anong makakapagpahamak sa pasyente. Hindi siya humahawak sa gamot, hindi siya lumalapit sa makina, nagmamasid lang siya mula sa layo na kaya ng posisyon niya bilang janitor. Napansin niyang tuwing naririnig ni Celestina ang pangalan ng ama nitong si Don Arcadio, may munting pagbabago sa paghinga nito. Kapag naman si Mirela ang nasa kwarto, tila mas nagiging tahimik at sarado ang katawan ng dalaga. Parang kahit hindi makagalaw ay may kinatatakutan. Isang hapon, dumating si Don Arcadio Vera. Kasama niya ang 2 bodyguard at si Attorney Zefra Lontok, isang babaeng abogado na laging seryoso ang mukha at maikli magsalita. Pumasok sila sa kwarto ni Celestina habang si Isandro ay naglilinis ng salamin sa labas. Mula sa siwang ng pinto, nakita ni Isandro ang kamay ni Celestina. Halos hindi ito gumalaw, pero kumibit ang hintuturo nito. Napahinto si Isandro. Hindi niya agad na isulat dahil naroon ang mga bantay, pero tinandaan niya ang oras. 3:30 ng hapon. Boses ng ama, galaw ng hintuturo. "Arcadio," sabi ni Mirela na biglang dumating, elegante ang suok at hawak ang mamahaling bag. "Huwag mong sang pilitin. Sabi ni Dr. Alcasarin, kailangan niyang magpahinga." Hindi lumingon si Don Arcadio. "Hindi ko siya pinipilit. Kinakausap ko ang anak ko." Lumapit si Mirela sa kabilang gilid ng kama at hinapos ang buhok ni Celestina. "Kawawa naman siya. Minsan naiisip ko baka mas nahihirapan siya kapag lagi tayong umaasa." Narinig iyon ni Isandro. At kahit wala siyang karapatan, may kirot siyang naramdaman. Parang nakita niya muli si Liora noong may kapitbahay na nagsabing, baka hindi na rin siya lalakad. Naalala niya ang galit na hindi niya nailabas noon. Sa nurse station, narinig niya kinagabihan sina Brisilda at isang intern na nag-uusap. "Grabe ang gamot ni Miss Vera," bulong ng intern. "Hindi ba masyadong mataas ang sedative?" Sinamaan siya ng tingin ni Brisilda. "Huwag kang masyadong maraming tanong, orders ni Dr. Alcasarin iyon." "Pero kung rehabilitation ang target, intern ka pa lang, huwag mong pangunahan ang specialist." Napayuko si Isandro habang kunwaring inaayos ang basurahan. Hindi niya alam ang eksaktong gamot, pero may naaalala siya sa mga lumang lecture niya dati. May mga gamot na nakakatulong magpahinga ang pasyente, pero kapag sobra o hindi akma, maaaring humina ang response ng katawan. Hindi siya sigurado, kaya muli, wala siyang sinabi. Kinabukasan, kinausap niya si Nurse Samira habang pareho silang nasa hallway. Si Samira ay may bitbit na tray ng gauze at chart, samantalang siya ay naglalagay ng bagong trash liner. "Ma'am," mahinang tawag niya. Napalingon si Samira. "Bakit? Kapag po ba ang pasyente, halimbawa, hindi siya makapagsalita, ibig sabihin po ba wala na siyang naiintindihan?" Natigilan si Samira. "Hindi palagi. Depende sa kaso. Paano po kung may naririnig siya pero hindi lang niya maigalaw ng maayos ang katawan niya?" Mas tumalim ang tingin ni Samira, hindi dahil galit, kundi dahil naunawaan niya agad na hindi pangkaraniwang tanong iyon. "May napansin ka ba kay Miss Vera?" Nalunok si Isandro. "Hindi ko po alam kung tama." "Sabihin mo." Tumingin muna siya sa magkabilang dulo ng hallway. Minsan po gumagalaw ang daliri niya kapag naririnig niya ang kanta. Minsan kapag boses ng papa niya. At minsan po kapag bagong gamot, parang mas nawawala ang response niya. Hindi agad sumagot si Samira. Inayos niya ang chart sa dibdib niya at huminga ng malalim. "Seryoso ang sinasabi mo." "Alam ko po, kaya nga po ayaw kong sanang magsalita." "May record ka ba?" Marahan niyang inilabas ang maliit na notebook mula sa bulsa.
Hindi niya ito ibinigay agad. Parang nahihiya siyang makita ng nurse ang sulat niyang magulo at may halong listahan ng utang. Pero kinuha ito ni Samira ng maangit. Binasa niya ang ilang pahina. Oras, pangyayari, boses, galaw, sedative schedule, reaksyon. Habang nagbabasa, lalong sumeryoso ang mukha ni Samira. Hindi ito diagnosis, sabi niya. Opo, hindi ko naman po sinasabing, pero obserbasyon ito at malinaw kang hindi nang huhula. Biglang may boses na sumingit mula sa likuran nila. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Si Dr. Severino Alcazaren. Nakatayo siya sa hallway, nakasuot ng puting coat, tangan ang tablet at nakataas ang kilay. Sa likod niya ay si head nurse Brisilda, halatang kanina pang nakikinig. Doktor, sabi ni Samira, pilit na kalmado. May napansing response pattern si Isandro kay Miss Vera. Gusto ko lang sanang... Response pattern? Mapanyong ulit ni Dr. Severino. Tumingin siya kay Isandro na parang dumi ito sa ilalim ng sapatos. Mula sa janitor, napayuko si Isandro. Doktor, hindi naman po siya nagda-diagnose. Depensa ni Samira. Nag-observe lang siya. Hindi trabaho ng utility staff ang mag-observe ng neurological signs. Trabaho niya ang maglinis ng sahig. Sumabat si Brisilda. Sinabi ko na sa kanya, Doktor, masyado siyang lumalapit sa VIP room. Hindi po ako lumalapit ng walang dahilan. Naglilinis lang po ako, pero may mga bagay po akong napansin. Tinawanan ng maikli si Dr. Severino. Napansin? Ilang taon kang nag-neurology, Mr. Manlunas. Walang naisagot si Isandro. Exactly, sabi ng doktor. Kaya hayaan mo sa amin ang pasyente. Hindi namin kailangan ng hula mula sa janitor na nanood lang yata ng medical drama. Namula ang mukha ni Isandro sa hiya. Gusto niyang manahimik na lang, pero nandoon si Samira, hawak ang notebook niya. Nandoon din sa isip niya si Clestelina, ang dalagang hindi makasigaw kung may mali. Hindi po hula ang malasakit, mahinang sinabi ni Isandro. Natigilan si Samira, si Brisilda naman ay napaanga ang buka sa inis. Namliging ang tingin ni Dr. Severino. One more word at sisigurabuhin kung hindi ka na makakapasok sa ospital na ito. Hindi na sumagot si Isandro. Kinuha ni Samira ang pagkakataon para ibalik sa kanya ang notebook. Pero bago iyon, mabilis niyang pinupot ang isang maliit na papel mula sa likod ng chart at isinulat ang ilang oras ng gamot ni Clestelina na maaari niyang tingnan sa official record. Hindi ito napangsin ni Dr. Severino. Kinagabihan, hindi mapakali si Isandro. Sa boarding house, nakaupo siya sa lamesa habang nakabukas ang notebook. Pumasok si Manang Iday, may dalang mangkok ng mainit na aros kaldo. Hindi ka kumakain, sabi ng matanda. Busog po ako. Sinungaling. Kapag tahimik ka ng ganyan, ibig sabihin may kinakalabang ka na naman sa isip mo. Napangiti ng mapait si Isandro. Manang, masama po ba kung magsalita ang isang taong mababalang ang trabaho? Umupo si Manang Iday sa tapat niya. Mas masama kung may alam kang maaaring makatulong, pero pinili mong manahimik dahil natatakot ka sa mataas ang posisyon. Paano kung mali ako? E di tanggapin mo. Pero paano kung tama ka? Hindi nakasagot si Isandro. Sa labas, narinig nila ang boses ni Kiko. Kuya Isandro, may dala akong dyaryo. Pumasok ang bata, pawis at pagod, pero nakangiti. Naupo ito sa sahig at ipinakita ang headline tukol sa Vera Meridian Foundation na noon ay pinamumunuan ni Celestina. May lumang litrato doon ng dalaga, nakangiti habang tumutugtog ng piano sa harap ng mga batang may cancer. Siya yung pasyente sa ospital ninyo, di ba? Tanong ni Kiko. Tiningnan ni Isandro ang larawan. Ibang-iba ang Celestina sa litrato. Buhay na buhay ang mga mata, magaan ang ngiti at tila puno ng musika ang buong pagkatao. O, sagot niya. Mabait daw siya. Sabi nung tindera sa kanto, minsan daw nagbigay yan ng gamot sa pamangkin niya. Tahimik na hinaplos ni Isandro ang gilid ng dyaryo. Hindi na lang siya anak ng bilyonaryo. Hindi lang siya VIP patient. May mga taong natulungan si Celestina noong kaya pa niyang tubayo. At ngayon, nang siya naman ang nangangailangan, parang walang marunong makinig sa tahimik niyang katawan. Kinabukasan, habang naglilinis sa hallway,
narinig ni Isandro mula sa loob ng VIP room ang mahinang pagtugtog mula sa cellphone ni Nurse Samira. Hindi yun sinadya. Tinesting lang ng nurse ang isang lumang recording na nakita niya sa public video ng charity concert ni Celestina. Piano piece yun, malumanay, mabagal, at may lungkot na karang naghahanap ng tahanan. Sa loob ng kwarto, tumulo ang luha mula sa gilid ng mata ni Celestina. Hindi malakas, hindi halata sa lahat, pero nakita ni Isandro. Nakita rin ni Samira. Nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon, hindi natakot ang nakita ni Samira sa mata ni Isandro, kundi paninindigan. Ma'am, bulmonya. Halos hindi gumagalaw ang labi. Narinig niya. Dahan-dahang pinunasan ni Samira ang luha ni Celestina. Oo, hininang niyang sagot. At simula ngayon, hindi na natin hahayaang tratuhin siyang parang wala siyang nararamdaman. Sa labas ng kwarto, huminto si Mirela sa paglalakad. Hindi niya narinig ang buong usapan, pero nakita niya ang tinginan ng nurse at janitor. Kumunot ang noo niya. May bumigat sa mukha niya. Isang takot na agad niyang itinago sa likod ng malamig na ngiti. Brisilda, tawag niya sa head nurse na papalapit. Bantayan mo ang janitor na iyon. Si Isandro po. Oo, sabi ay Mirela, nakatingin sa pinto ng kwarto ni Celestina. Masyado siyang maraming napapansin. At sa araw na iyon, habang patuloy ang tahimik na pakikipaglaban ni Celestina sa loob ng sariling katawan, nagsimula ring maging malinaw kay Isandro na hindi lang sakit ang kalaban ng dalaga. May mga taong gustong manatili siyang mahina. May mga taong mas takot sa paggaling niya kaysa sa tuluyang pagkawala niya. Ngunit hindi pa handa si Isandro na umatras dahil minsan na siyang nabigo na iligtas ang isang taong mahal niya. At sa pagkakataong ito, kahit janitor lang siya sa paningin ng mundo, hindi niya hahayaang mamatay ang pag-asa ng isang taong tahimik na humihingi ng tulong. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo muna kung saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parteng ito, makikita natin na minsan, ang taong pinakaminamaliit ng lahat ang siya palang makakapansin sa katotohanang hindi makita ng mga taong mataas ang pinag-aralan. Mula nung makita ni Nurse Samira Dalmasio at Isandro Manlunas ang luhang tumulo sa gilid ng mata ni Celestina habang naririnig nito ang lumang tugtog ng piano, nagbago ang bigat ng hangin sa VIP ward ng San Aurelio Medical Center. Hindi na yun basta silid ng isang pasyenteng matagal nang walang malinaw na pag-asa. Para kay Isandro, ang kwartong iyon ay parang tahimik na kulungan kung saan may isang dalagang gustong kumawala pero walang lakas para buksan ang sariling bibig at sabihin ng totoo. Kinabukasan, naging mas istrikto ang bantay sa hallway. 2 gardya ang nakatayo malapit sa elevator at si head nurse Brisilda Maquiling ay tila laging may matang nakasunod kay Isandro. Hoy, tawag ni Brisilda habang bitbit niya ang chart ni Celestina. Bakit ka nandito na naman sa floor na ito? Napatigil si Isandro habang hawak niya ang mop. Schedule ko po mayon sa East Wing, head nurse. East Wing, hindi VIP room. Hindi ka kailangan dito. May tumapon pong tubig sa may hallway. Tinignan siya ni Brisilda na parang naghahanap ng pagkakamali. Linisin mo tapos umalis ka agad. At tandaan mo, kapag nakita kitang sumisilip ulit sa kwarto ni Miss Vera, ako mismo ang magpapakuha ng ID mo. Opo, sagot ni Isandro. Pero habang nakayuko siya at nililinis ang sahig, nakita niya sa ilalim ng pinto ang anino ni Nurse Samira na nagmamadaling pumasok sa kwarto ni Celestina. May kakaibang tensyon sa kilos nito. Maya-maya, narinig niya ang tunog ng monitor na mabilis ang ritmo. Hindi malakas, pero sapat para tumayo ang balahibo niya. "Doktor!" tawag ni Samira mula sa loob. "Kailangan po nating tingnan ulit ang response niya. Ang baba ng interaksyon niya ngayong umaga." Dumating si Dr. Severino Alcasarin na mabilis ang hakbang, ngulit may inis sa muka. Kasunod niya si Brisilda at 2 intern. Si Don Arcadio Veira naman ay kakapasok lang mula sa elevator, halatang walang tulog, may malalim na guhit sa noo. Nasa likod niya si Attorney Zefra Lontok, hawak ang leather folder, tahimik ngulit mapagmasid. "Ano na naman ang problema?" tanong ni Dr. Severino, tila naiistorbo. "Doktor," sabi ni Samira, "kahapon malinaw ang response niya sa audio stimulation. Ngayon halos wala. Baka kailangan nating i-review ang sedative schedule." Napatingin si Dr. Severino sa kanya ng matalim. "Are you questioning my medication plan, Nurse Dalmasio?"
Hindi po. Humihingi lang ako ng review. Review? Gumisi siya ng malamig. Dahil ba sa sinabi ng janitor? Hindi kumibo si Samira, pero yun ang lalong nagpagalit kay Dr. Severino. Si Don Arcadio ay luhapit sa kama ng anak. Celestina, sabi niya, pilit pinapalambot ang boses. Anak, nandito si Papa. Walang galaw. Muling yumuko si Don Arcadio. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Celestina, pakiusap. Kung naririnig mo ko kahit daliri mo lang, kahit isang beses lang. Wala pa rin. Ang dating matigas na bilyonaryo ay biglang nagmukhang matandang ama na nauubusan ng lakas. Nanginginig ang panga niya pero hindi siya umiyak. Parang sanay siyang pigilan ng lahat. Takot, sakit, pagsisisi. Dr. Alcasarin, sabi niya, dahan-dahang tumayo. 6 na buwan. 6 na buwan ko nang hinihintay na may mangyari. Kahapon sinabi ni Nurse Samira na may reaksyon siya. Ngayon wala na naman. Ano ba talaga ang ginagawa niya sa anak ko? Don Arcadio, sagot ng doktor, kailangan ninyong tanggapin na ang kondisyon ng anak ninyo ay unpredictable. Unpredictable, mariing ulit ni Don Arcadio. O hindi ninyo lang alam ang ginagawa ninyo. Sir, singit ni Brisilda, ginagawa ng medical team ang lahat. Manahimik ka, putol ni Don Arcadio. Hindi man sumigaw pero parang kumulog ang boses. Napaatras si Brisilda. Lumapit si Mirela Veira mula sa pinto. Suot ang itim na damit at pilit na malungkot ang muka. Arcadio, huwag mong sisihin ang mga doktor. Masasaktan ka lang lalo kapag umaasa ka sa wala. Dahan-dahang lumingon si Don Arcadio sa kanya. Anak ko ang pinag-uusapan natin, Mirela. Hindi negosyo na pwedeng isara kapag nalulugi. Napahiya si Mirela pero mabilis niyang itinago iyon. Ang ibig ko lang sabihin, baka kailangan na nating mag-isip ng long-term arrangement. Hindi na siya sinagot ni Don Arcadio. Humarap ito sa lahat ng doktor at intern sa loob ng kwarto. Namumula ang mata niya sa galit at pagod. Makinig kayong lahat, sabi niya. Kung sino man sa inyo ang makakapagpakita ng tunay na pagbabago sa anak ko, kung sino man ang makakapagpagaling sa dalaga kong anak, may 100 milyon siya mula sa akin. Natahimik ang buong kwarto. Maging si Dr. Severino ay natigilan. Ang 2 intern ay nagkatinginan. Si Brisilda ay napalunok. Maging ang mga guard sa labas ay tila napatigil sa paghinga. Arcadio, mahinang sabi ni Mirela, hindi solusyon ng pera. Hindi ko sinabing solusyon ng pera, pero kung kailangan kong ilabas ang lahat para mailigtas siya, gagawin ko. Sa labas ng pinto, hawak ni Isandro ang map na halos makalimutan niyang bitawan. Ang mga salitang iyon ay hindi para sa kanya. Alam niya iyon. Ang hamon ay para sa mga doktor, sa mga espesyalista, sa mga taong may diploma at lisensya, hindi para sa lalaking may ID na utility staff. Pero nang narinig niyang muling sinabi ni Dr. Severino na irreversible decline ang posibleng nangyayari kay Celestina, may kumirot sa dibdib niya. Irreversible. Iyon din ang sinabi noon ng isang doktor kay Liora. Wala na tayong magagawa. Pero may nagawa pa sila noon kahit konti. Nakangiti pa si Liora nang muli nitong mahawakan ng kutsara. Nakalakad pa ito ng ilang hakbang bago tuluyang bumigay ang katawan niya dahil sa komplikasyong hindi nila naagapan. Hindi laging tama ang pagsuko. Ma'am Samira, mahinang tawag ni Isandro mula sa pinto. Napalingon ang lahat. Anong ginagawa mo rito? Singat ni Brisilda. Lumabas ka. Pero bago pa makagalaw si Isandro, nagsalita siya. Mahina ang boses niya, nguit malinaw. Sir, sabi niya, nakatingin kay Don Arcadio. Hindi ko gustong makialam. Alam ko pong wala akong karapatan. Pero baka hindi talaga wala ng respons si Miss Celestina. Baka natatakpan lang po. Nang laki ang mata ni Brisilda, ang kapal ng mukha mo. Tumingin si Dr. Severino sa kanya na puno ng paghamak. Are we seriously listening to the janitor now? Hayaan niyo siya magsalita, utos ni Don Arcadio. Natahimik ang lahat.
Napalunok si Isandro. Ramdam niya ang panginginig ng tuhod niya, pero nakita niya si Celestina sa kama. Maputla, tahimik, parang nasa kailalimang walang makarinig. Doon siya humugot ng lakas. Hindi po ako doktor, pero may kapatid po akong inalagaan noon matapos maaksidente. Natutunan ko pong minsan, hindi sapat na tignan lang ang makina. Kailangan ding tignan kung ano ang nararanig ng pasyente, kung ano ang kinatatakutan niya, kung ano ang naaalala ng katawan niya. Tumawa ng mapait si Dr. Severino. This is absurd. Doctor, mariing sabi ni Nurse Samira, may record si Isandro ng observed responses. Tugma yun sa nakita ko kahapon. Trauma, maling timing ng gamot, takot, patuloy ni Isandro. Hindi na inaalintana ang doktor. Baka po hindi siya tuluyang sarado. Baka nakakulong lang. Kumunot ang noo ni Don Arcadio. Ano ang kailangan mo? Hindi ko po siya gagamutin, mabilis na sagot ni Isandro. Wala po akong lisensya, pero may pwede po tayong subukan na hindi delikado. Music stimulation, familiar object, boses ninyo. At pakiusap po, kung maaari, wag muna siyang dagdagan ng gamot na pampakalma hanggang matapos ang simpleng test. Nandito naman po ang nurse, kayo po ang masusunod. Napatingin si Don Arcadio kay Samira. Ligtas ba? Tumanggo si Samira. Kung observation at stimulation lang, yes sir, walang invasive procedure. Babantayan ko ang vital signs. Hindi ako papayag, matigas na sabi ni Dr. Severino. This is an insult to the medical team. Ang insulto, sagot ni Don Arcadio. Ang 6 na buwan na walang pagbabago habang binabayaran ko ang pinakamagagaling daw. Namula si Dr. Severino pero hindi na siya nakasagot. Inutusan ni Don Arcadio ang guard na huwag papasukin ang iba. Si Mirela ay biglang namutla. Arcadio, hindi tama ito. Paano kung mapasama siya? Masama na ang alagayan niya at kung may maliit na pag-asa, kahit saan pa manggaling, pakikinggan ko. Dahan-dahang lumapit si Isandro sa gilid ng kwarto. Hindi siya agad humawak kay Celestina. Humingi muna siya ng permiso kay Samira. Kinuha ni Samira ang lumang pendant sa mesa at inilagay sa palad ni Celestina. Ito ang pendant na may maliit na litrato ng yumao nitong ina. Miss Celestina, hindi ko po kayo pipilitin, pero kung naririnig niyo kami, susubukan lang naming tulungan kang bumalik. Kumuha si Samira ng cellphone at pinatugtog ang lumang piano piece mula sa charity concert ni Celestina. Ang musika ay mabagal, malungkot, ngulit may himig na tila nangungusap. Habang tumutugtog iyon, lumapit si Isandro kay Don Arcadio. Sir, wag po kayong mag-utos. Kausapin niyo po siyang bilang ama. Hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang amo, bilang papa niya. Natigilan si Don Arcadio. Marahil matagal na siyang hindi narinig na may magsabi nung sa kanya. Buong buhay niya, sanay siyang lutasin ang problema gamit ang pera, koneksyon at utos. Pero ngayon, ang hinihingi sa kanya ay hindi kapangyarihan, kundi lambing. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Celestina, ang kamay na malamig at halos walang kapit. Anak, nanginginig niyang sabi, si Papa ito, pasensya ka na. Masyado akong naging abala sa kumpanya. Masyado akong nasanay na kapag may problema, pinapagawa ko sa ibang tao. Pero ikaw dapat ang hindi ko ipinagkatiwala sa iba. Tahimik ang kwarto. Taning musika at tunog ng monitor ang maririnig. Naalala ko ba nung bata ka? Ayaw mong matulog hanggang hindi kita pinapakinggan tumugtog. Lagi mong sinasabi, Papa, kahit isang kanta lang. Pero minsan sinasabi kong pagod ako. Anak, kung pwede lang ibalik, makikinig ako kahit buong gabi. Tumulo ang luha ni Don Arcadio sa kamay ni Celestina. Sa sandaling iyon, kumibot ang daliri ng dalaga. Napasinghap si Samira. There! May movement! Reflex, mabilis na sabi ni Dr. Severino pero hindi nakatibay ang boses niya. Ulitin niyo po, sabihin niyo po ang pangalan niya. Dahan-dahan lang. Celestina, bulbul ni Don Arcadio. Anak, kung naririnig mo ako, hindi mo kailangan lumaban mag-isa. Nandito ako. Hindi na kita iiwan. Muling tumugtog ang parte ng pyesa na tila pinakamatamis at pinakamasakit pakinggan.
Ang kamay ni Celestina na may hawak na pendant ay bahagyang nagsara. Hindi malakas, hindi buo, pero malinaw. Kumapit siya. Napatakip ang bibig ni Attorney Zefra. Si Samira ay halos maiyak habang minomonitor ang vital signs, maging ang isang intern ay napabulbul. She's responding. Biglang gumalaw ang labi ni Celestina. Lahat ay napatigil. Mahina, halos hangin lang. Nanigas si Don Arcadio. Anak? Nanginginig niyang tawag. Muling gumalaw ang labi ng dalaga. Mas malinaw, mas masakit sa puso, mas buhay. Papa! Parang gumuho ang buong pagkatao ni Don Arcadio. Napayakap siya sa gilid ng kama, nanginginig ang balikat habang paulit-ulit na sinasabing, "Nandito ako, anak! Nandito si Papa!" Sa likod nila, namutla si Dr. Severino. Si Brisilda ay hindi makatimim ng diretsyo. Si Mirela naman ay napaatras, tila ang salitang Papa ay hindi himala para sa kanya, kundi panganib. Si Isandro ay tahimik lang na nakatayo sa gilid. Hindi siya ngumiti ng malaki, hindi siya nagdiwang. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Hindi pa gumaling si Celestina. Isang salita pa lang iyon, isang kapit, isang malinaw na senyales na naroon pa siya. Pero minsan, ang isang salita ay sapat na para buhayin muli ang pag-asa. Lumingon si Don Arcadio kay Isandro, luhaan ng mga mata. "Ikaw," sabi niya. "Anong pangalan mo?" "Isandro po, Isandro Manlunas." "Sinabi ko sa kanila, kung mapapagaling nila ang anak ko, may 100 milyon sila. Kung ikaw ang dahilan kung bakit siya bumalik ngayon, sa'yo ang perang iyon." Natigilan si Isandro. Halos sabay-sabay na napatingin sa kanya ang lahat. Sa isip ng marami, iyon na ang pagkakataong hinihintay ng isang mahirap na tao. Isang pirma lang, isang oo, at mababago ang buhay niya. Pero dahan-dahan siyang umiling. "Sir," sabi niya, "hindi ko po kayang tanggapin iyon ngayon." Nagulat si Don Arcadio. "Bakit?" "Dahil hindi pa po siya magaling at hindi po pera ang unang kailangan niya ngayon." Tumingin siya kay Celestina, saka kay Samira. Kailangan pong isuri ulit ng tama. Kailangan pong i-review ang gamot niya. Kailangan ng lisensyadong rehabilitation specialist na hindi susuko sa kanya. "Kung papayagan ninyo po ako, tutulong ako sa abot ng kaya ko, pero sa ilalim po ng tamang medical team." "Hindi ka hihingi ng pera?" tanong ni Attorney Zefra. Halatang humanga. "Hindi po ngayon," sagot ni Isandro. "Ang hihingin ko lang po, huwag na po siyang tratuhin parang wala siyang naririnig." Natahimik ang silid. Sa unang pagkakataon, ang dating janitor na pinapalaya sa VIP ward ay pinakinggan ng pinakamakapangyarihang tao sa loob ng ospital. Si Don Arcadio ay dahan-dahang tumango. "Mula ngayon," sabi niya, "walang gagalaw sa treatment plan ng anak ko nang hindi dumadaan sa independent review. Nurse Samira, ikaw ang magbibigay sa akin ng lahat ng obserbasyon. Attorney Zefra, kunin mo ang medication records. Dr. Alcasarin," napatingin ng lahat sa doktor, "magpaliwanag ka kung bakit ngayon lang namin nalaman na kaya pa palang tumugon ng anak ko." Hindi agad nakasagot si Dr. Severino. Sa unang pagkakataon, nawala ang yabang sa postura niya. Sa labas ng pinto, nagsimulang magbulbulang ang mga staff. Ang iba ay hindi makapaniwala, ang iba ay napapailing. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong floor. Ang anak ni Don Arcadio ay nagsalita at hindi doktor ang nakapagpalabas ng unang salita, kundi ang janitor. Ngunit habang ang lahat ay nakatingin kay Isandro na parang nakasaksi sila ng himala, siya naman ay nakatingin lang sa kamay ni Celestina, sa mahinang kapit nito sa pendant. Sa isip niya, naroon si Liora. "Kuya, paano kung may gustong tumulong pero natatakot lang?" Tahimik na napapikit si Isandro. "Hindi na ako matatakot," bulong niya sa sarili. At sa kwartong iyon, nagsimula ang bagong yugto ng kwento.
Hindi na ito tungkol sa hamon na 100 milyon. Hindi na ito tungkol sa pagmamakaawa ng isang ama o sa yabang ng isang doktor. Mula sa sandaling binigkas ni Celestina ang salitang Papa, naging malinaw na may katotohanang matagal nang itinatago sa likod ng gamot, diagnosis at katahimikan. At si Isandro Manlunas, ang janitor na minamaliit ng lahat, ang unang taong nagbukas ng pinto, pabalik sa liwanag. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, makikita natin na ang tunay na paggaling ay hindi nangyayari sa isang iglap lamang. Minsan, matapos ang unang himala, mas mahirap pala ang mga susunod na hakbang, lalo na kung may mga taong ayaw kang tuluyang makabangon. Matapos marinig ng buong VIP ward ang mahinang salitang Papa sa labi ni Celestina Veira, hindi na bumalik sa dati ang San Aurelio Medical Center. Ang dating tahimik na silid na tila puno ng pagsusugo ay naging lugar ng pag-asa, takot at gumuguhit na katotohanan. Para kay Don Arcadio Veira, ang isang salitang iyon ay parang kamay na humila sa kanya mula sa dilim na bangin. Ilang buwan niyang inakala na unti-unti nang nawawala ang anak niya, mulit sa isang sandali, pinatunayan ni Celestina na naroon pa siya. Mahina man, sugatan man, pero lumalaban. Kinabukasan matapos ang pangyayari, hindi na pinayagan ni Don Arcadio na basta-basta lang pumirma si Dr. Severino Alcazaren sa anumang bagong gamot. Ipinatawag niya ang Independent Medical Review Team mula sa ibang ospital. Nandoon si Dr. Basilio Nativar, isang senior rehabilitation doctor na kilala sa mahinahon na paraan ng paggamot. Si Dr. Marcela Quinain, isang clinical pharmacist na eksperto sa medication review, at Therapist Oren Dacumos, isang lisensyadong physical therapist na matagal nang humahawak ng mga pasyente na may trauma at neurological weakness. Hindi ako nandito para maghanap ng sisisihin agad. Sabi ni Dr. Basilio ng unang meeting nila sa conference room. Nandito ako para tingnan kung ano pa ang kayang ibalik kay Miss Vera. Napatingin si Don Arcadio kay Celestina na nasa wheelchair na ngayon, may kumot sa kanlangan, mahina pa rin ang katawan, ngumit-mulat na ang mga mata. Hindi pa siya nakakapagsalita ng tuloy-tuloy. May mga salita siyang nabubuo, pero putol-putol. Kapag napapagod, luha na lang ang sagot niya. Sa gilid ng conference room, nakatayo si Isandro Manlunas. Hindi siya komportable. Nakasuot pa rin siya ng janitor uniform kahit sinabi ni Don Arcadio na maaari muna siyang hindi mag-duty sa paglilinis. Para kay Isandro, iyon pa rin ang pinakakilala niyang damit. Doon siya nagsimula. Doon niya natutunang tumayo kahit minamaliit. Mr. Manlunas, tawag ni Dr. Basilio sa kanya. Nabasa ko ang observation notebook mo. Maayos ang pagkakalista mo ng oras, trigger at response. Hindi yun medical diagnosis, pero malaking tulong iyon sa amin. Hindi alam ni Isandro kung paano sasagot. Ginawa ko lang po ang kaya ko. Ngumiti ng bahagya si Dr. Basilio. Minsan, ang malaking pagbabago nagsisimula sa taong marunong tumingin sa maliliit na bagay. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Dr. Severino. Tahimik siya, ngulit halatang pigil ang galit. Hindi niya matanggap na ang mga observation ng janitor ang binibigyan ngayon ng halaga ng bagong medical team. Ang head nurse Brisilda naman ay hindi na kasing tapang magsalita, ngunit ang tingin niya kay Isandro ay puno pa rin ng paninisi, na parabang siya ang dahilan kung bakit nayanig ang pangalan nila. Lumipas ang unang linggo ng bagong treatment plan. Hindi naging madali ang lahat. Inunti-unti ang review ng gamot ni Celestina. May ilang sedatives na binawasan, may ilang schedule na inayos, at may therapy sessions na sinimulan ng maikli lamang para hindi mabigla ang katawan niya. Sa unang araw ng rehab, sinubukan ni Therapist Oren na ipagalaw ang paa ni Celestina habang hawak ni Nurse Samira ang kamay nito. Kahit maliit na pressure lang, Miss Celestina. Mahinahong sabi ni Oren, hindi natin kailangang magmadali. Nanginginig ang labi ni Celestina.
Pilit niyang tinitignan ng paa niya, pero tila hindi sumusunod ang utak niya sa katawan. Maya-maya tumulo ang luha niya. Hindi, kaya. Putol-putol niyang bulong. Lumuhod si Don Arcadio sa tabi niya. Anak, kaya mo. Umiling si Celestina, humihikbi. Pagod ako. Doon lumapit si Isandro, ngulit na natili sa distansyang may respeto. Hindi siya humawak, hindi siya nagutos. Miss Celestina, sabi niya, noong tinuturuan ko po ang kapatid ko dati, may araw na isang daliri lang ang kaya niyang igalaw. May araw na wala talaga, pero hindi ibig sabihin noon talo na siya. Ibig sabihin lang, kailangan ulit subukan bukas. Tumingin sa kanya si Celestina. Parang may kinapitan ng mga mata niya. Masakit. Bulong niya. Tumanggo si Isandro. Opo. At pwede po kayong umiyak. Hindi po nababawasan ng tapang ninyo kapag napapagod kayo. Doon unang napahawakan si Celestina sa maliit na stress ball na ibinigay ni Therapist Oren. Bahagya niyang pinisil yun. Halos walang lakas, pero sapat na para mapangiti si Nurse Samira. Very good, sabi ni Samira. Iyon muna, hindi kailangang higit pa. Sa mga sumunod na buwan, naging mahaba ang proseso ng paggaling ni Celestina. May umagang mas maliwanag ang mukha niya. May gabing ayaw niyang kumain. May araw na nakakapagsalita ng 3 salita ng sunod-sunod. May araw na isang tango lang ang kaya niya. May therapy session na umaabot siya sa dulo ng hindi umiiyak. Ngulit may therapy session din na napapasigaw siya sa frustration. Bakit hindi ako makabalik agad? Minsan ay naibulas niya sa wheelchair, pawis ang noo, nanginginig ang mga kamay. Natahimik ang buong therapy room. Si Don Arcadio na nakatayo sa may pinto ay napayuko. Gustong-gusto niyang palitan ng pera ang sakit ng anak niya. Pero iyon ang unang pagkakataon na natutunan niyang may mga bagay na hindi nabibili. Oras, tiwala, at dahan-dahang paghilom. Lumapit si Celestina kay Isandro sa pamamagitan ng tingin. Ikaw, bakit ka hindi sumusuko? Hindi inaasahan ni Isandro ang tanong. Saglit siyang napatingin kay Samira, saka bumalik ang tingin kay Celestina. Dahil minsan na po akong sumuko sa sarili ko. Pagkatapos mawala ang kapatid ko, akala ko wala na akong karapatang mangarap. Pero nung nakita ko kayong gumalaw sa tunog ng piano, parang may nagsabi sa akin na hindi pa tapos ang kwento ninyo. Siguro, pati ang akin. Mula noon, naging mas bukas si Celestina kay Isandro. Hindi ito bigla ang pagkakaibigan na parang sa pelikula. Nagsimula ito sa maliliit na tanong. Kung bakit janitor siya, kung sino si Leora, kung bakit marunong siya sa exercises. Si Isandro naman, dahan-dahang nagkwento. Hindi lahat agad, pero sapat para maunawaan ni Celestina na ang taong unang nakinig sa katahimikan niya ay isa ring taong matagal nang hindi pinakikinggan. Isang hapon, habang pinapatugtog ni Samira ang lumang pyesa ni Celestina, bahagyang nagsalita ang dalaga. Ang kanta, para kay Mama. Para sa nanay mo? Tumango si Celestina. Noong namatay siya, hindi ako makaiyak, kaya tinugtog ko. Kumirot ang dibdib ni Don Arcadio. Matagal niyang iniwasan ang usapan tungkol sa unang asawa. Nang mamatay ito, ibinahon niya ang sarili sa trabaho. Akala niya, pagbibigay ng magandang buhay ang sapat na pagmamahal sa anak. Ngayon, nakikita niya ang malaking puwang na iniwan niya sa puso ni Celestina. Patawarin mo ako, sabi niya. Mahina itong tumingin sa kanya. Papa, nandito ka na. Samantala, habang umaangat ang kondisyon ni Celestina, lumalalim naman ang takot ng mga taong may tinatago. Si Mirella Vera ay hindi na madalas pumasok sa therapy room. Kapag pumapasok siya, palagi siyang may dalong bulaklak, palaging may malambing na salita, ngulit hindi na niya kayang tumingin ng matagal sa mata ng dalaga. Ang galing mo naman, Celestina, sabi niya, pilit na nakangiti. Pero wag mong pilitin ang sarili mo, baka mapasama ka.
Mahina ngulit malinaw na tumingin si Celestina sa kanya. Ayaw mo ba akong gumaling? Nanigas si Mirela sa kinatatayuan. Anong klaseng tanong iyan? Siyempre, gusto ko. Ngulit si Isandro na nasa gilid at tumutulong mag-ayos ng therapy mat ay napansin ang pagkataranta ng daliri ni Mirela. Napansin niya kung paano agad itong umiwas ng tingin. Sa kabilang banda, si Dr. Severino ay gumagawa na ng paraan para iligtas ang pangalan niya. Nagpadala siya ng revised reports na tila sinasabing bahagi ng original plan niya ang yahat ng improvement ni Celestina. Sinubukan niyang kausapin si Nurse Samira nang mag-isa sa pantry. Samira, sabi niya, nakasara ang pinto. Alam kong nadadala ka lang ng emosyon, pero kailangan mong maintindihan, ang karir mo ay nakadepende rin sa pakikisama. Tiningnan siya ni Samira ng malamig. Pakikisama o pagtatakip? Careful, banta niya. Marami akong kilala sa board. Marami rin akong kopya ng medication logs, sagot ni Samira. At kung may binago sa records, mas mabuting malaman ng board kung sino ang gumawa. Doon unang natakot ng tunay si Dr. Severino. Hindi niya alam na ilang gabi nang tahimik na kinokopya ni Samira ang discrepancy sa gamot ni Celestina. May mga oras na hindi tugma sa chart, may sedatives na tila ibinigay kahit hindi kinakailangan. May pirma ni Brisilda sa ilang entry na hindi sinangayunan ng ibang nurse. Nang malaman niyon ni Attorney Zefra, agad siyang nagsimula ng sariling investigasyon. Kailangan natin ng ebidensya na hindi lang medical error. Kung may financial motive, kailangan nating makita kung sino ang makikinabang kapag idiniklarang incapacitated si Celestina. Napahawak si Don Arcadio sa noo. Mirela. Hindi sumagot si Zefra, ngunit sapat ang katahimikan niya. Sa labas ng ospital, may isa pang piraso ng katotohanan na lumalapit. Si Kiko Tanyad, ang batang tinuturuan ni Isandro magbasa, ay nagtitinda ng sampagita malapit sa parking area ng San Aurelio. Isang gabi, habang umuulan at halos walang bumibi, sumilong siya sa gilid ng covered walkway. Doon niya nakita ang isang lalaking dating driver ni Mirela, si Roldan Pagsuyon, na nakikipag-usap sa telepono. Hindi ko na kaya ito. Kapag gumaling ang dalaga, maaalala niya ang gabing iyon. Sinabi ko na sa inyo, hindi dapat natin itinuloy ang plano. Napatigil si Kiko. Hindi niya inintindihan ang lahat, pero narinig niya ang pangalan ni na Ma'am Mirela at aksidente. Natakot siya ngumit na alala niya si Isandro. Kinabukasan, hinabol ni Kiko si Isandro sa labas ng ospital. Kuya, hingal na hingal ako. May narinig ako kagabi. Yung driver ni Ma'am Mirela, parang may alam siya sa nangyari kay Miss Celestina. Napawi ang pagod sa mukha ni Isandro. Sigurado ka ba sa narinig mo? Hindi lahat, pero natatakot siya. Sabi niya, kapag gumaling daw ang dalaga, maaalala niya. Hindi muna sumalita si Isandro. Alam niyang delikado na ito. Hindi na lamang itong usapin ng therapy o maling gamot. Maaaring may kinalaman ang aksidente sa mga taong nasa paligid mismo ni Celestina. Dinala niya si Kiko kay Nurse Samira at mula kay Samira, nakarating ang balita kay Attorney Zefra. Pinabantayan ni Zefra ang parking records, dating employment files at CCTV footages noong linggo bago ang aksidente. Habang nangyayari ito, unti-unting bumabalik ang ilang alaala ni Celestina. Hindi buo, para itong basag na salamin. May mga pirasong malinaw, may mga pirasong duguan sa tuwing hinahawakan. Isang gabi, nasa therapy room siya kasama sina Isandro, Samira at Don Arcadio. Pinapatugtog ang lumang piyesa. Nasa kamay niya ang pendant ng ina. Bigla siyang napapikit ng mariin. Celestina? Tawag ni Don Arcadio. Nanginginig ang kamay niya. Kotse. Ulan. Napatigil si Samira. Dahan-dahan lang. Nandito kami. May boses. Bulbuling Celestina. Si Mirela. May kausap. Shares. Pirma. Papa. Biglang sumikip ang mukha ni Don Arcadio. Anak, anong narinig mo? Umiiyak na si Celestina. Sabi niya, kapag hindi ako pumirma, gagawa sila ng paraan. Hindi makahinga si Don Arcadio. Para siyang sinaksak ng katotohanang matagal nang nasa harap niya, ngunit ayaw niyang makita. Dahan-dahang lumapit si Isandro. Miss Celestina,
Huwag niyo pong pilitin kung masakit. Umiling siya, umiiyak. Ayoko nang matakot. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang dating dalagang nakakulong sa katahimikan. Mahina pa rin ang katawan niya, pero nagsisimula ng tumibay ang loob niya. Hindi pa kumpleto ang alaala, ngunit malinaw na may nangyari bago ang aksidente. May usapan tungkol sa shares ng kumpanya, may boses ni Mirela, may takot, may takpisan. Kinabukasan, nagbago ang seguridad sa buong floor. Inutusan ni Don Arcadio na walang makakalapit kay Celestina nang walang pahintulot ni Nurse Samira o Attorney Zefra. Si Isandro naman, sa kabila ng pagtutulok ni Brizilda, ay binigyan ng temporary patient support access sa ilalim ng supervision ng licensed therapy team. Hindi ka na basta janitor sa kaso ng anak ko, sabi ni Don Arcadio sa kanya. Pero hindi ko rin kakalimutan kung sino ka noong wala pang naniniwala. Napayuko si Isandro. Sir, gusto ko lang pong gumaling siya. At ako, sagot ni Don Arcadio, gusto kong matapos mo ang pangarap na naputol sa'yo. Hindi nakasagot si Isandro. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may umusbong na posibilidad sa dibdib niya. Ang posibilidad na hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Sa huling therapy session ng buwang iyon, nagawa ni Celestina ang bagay na inakala ng marami na imposibleng mangyari sa lalong madaling panahon. Sa tulong ni Therapist Oren, Nurse Samira at ng steady bars sa therapy room, bahagya siyang tumayo mula sa wheelchair. Nanginginig ang tuhod niya, tumutulo ang pawis sa noo niya. Nanginginig din ang kamay ni Don Arcadio habang nakahanda siyang saluhin ng anak niya. Kaya mo, bulong niya. Tumingin si Celestina kay Isandro. Hindi niya kailangang magsalita. Tumanggo lang si Isandro tulad ng dating pagtanggo niya kay Liora noong bata pa ito. Huminga ng malalim si Celestina. 1 segundo. 2. 3. Nakatayo siya. Mahina, suportado, nanginginig, pero nakatayo. Napaluha si Samira. Napangiti si Therapist Oren. Si Don Arcadio ay napasubsob sa kamay ng anak niya, hindi maitago ang pag-iyak. At si Isandro, tahimik sa girid, ay napapikit. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil alam niyang nagsisimula pa lang ang pinakamahirap na bahagi. Dahil habang bumabangon si Celestina, mas nalalapit ang araw na kailangang bumagsak ang mga taong nagtangkang ibaon siya sa katahimikan. Bago tayo mag-umpisa sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, makikita natin na ang tunay na himala ay hindi lang ang makabangon ang isang taong matagal nang nakahiga, kundi ang makaligtas siya sa mga taong gustong ibaon ng katotohanan habang nakangiti sa harap ng mundo. Lumipas ang 3 buwan mula nung unang makatayo si Celestina Vera sa therapy room ng San Aurelio Medical Center. Hindi iyon naging simula ng mabilis na pagtakbo o biglaang pagbabalik sa dating buhay. Araw-araw pa rin siyang dumaraan sa sakit ng therapy, sa bigat ng mga alaala, at sa takot na baka isang araw ay bumalik ang panghihina ng katawan niya. Ngunit hindi na siya katulad ng dating nakahigang dalaga na ang taning kaya lang ay lumuha sa gilid ng mata. Ngayon, bagamat gumagamit pa rin siya ng walker at madalas mapagod, kaya na niyang tumayo ng mas matagal, magsalita ng mas malinaw at tumingin ng diretso sa mga taong minsang gustong ikulong siya sa katahimikan. Sa bawat hakbang niya, nandoon si Don Arcadio Vera. Hindi na siya ang dating amang laging nasa tawag, meetings at business trips. Natuto siyang umupo sa gilid ng therapy room nang walang sinasabi, basta naroon. Natuto siyang maghintay,
Natuto siyang hiwag-utusan ang sakit na mawala. Sa halip, sinamahan niya ang anak niya habang dahan-dahang binabawi nito ang sarili. Papa, dati akala ko galit ka sa akin kapag wala ka. Hindi ako galit, anak. Tanga lang ako. Bahagyang napangiti si Celestina. Hindi bagay sa iyo ang salitang tanga. Bagay na bagay, sagot niya, may lungkot sa tinig. Dahil akala ko kapag binigay ko sa iyo ang lahat ng bagay na mahal, sapat na iyon. Hindi ko naisip na ang hinihintay mo pala ay oras ko. Tumingin si Celestina sa labas. Matagal ko ring hinintay. Lumapit si Don Arcadio at hinawakan ang kamay niya. Hindi ko na maibabalik ang mga nawala, pero kung papayag ka, gusto kong bumawi habang buhay pa ako. Hindi agad sumagot si Celestina. Sa halip, pinisilang niya ang kamay ng ama. Mahina pa rin ang kapit, ngunit sapat na para mapaiyak ang dating bilyonaryong akala ng lahat ay bato ang puso. Samantala, hindi tumigil si Attorney Zefra Lontok sa pagsisiyasat. Ang mga medication logs na kinopya ni Nurse Samira Dalmasio ay itinugma sa pharmacy release records ni Doktora Marcela Quinain. Lumabas na may mga gamot na binago ang oras sa chart. May ilang sedatives na tila ibinigay kahit hindi malinaw ang justifikasyon. May mga entry rin na pinirmahan ni Head Nurse Brisilda Makiling sa oras na ayon sa CCTV ay wala siya sa ward. Hindi pa sapat iyon para idiin ang lahat, ngulit sapat na para buksan ang mas malalim na investigasyon. Ang pinakamahalagang piraso ng katotohanan ay dumating mula kay Kiko Tanyag, ang batang street vendor na minsang tinuruan ni Isandro Manglunas magbasa. Dahil sa narinig niyang usapan ng dating driver ni Mirela, natunto ni Attorney Zefra si Roldan pagsuyuin sa isang maliit na apartment sa Caloocan. Noong una, ayaw nitong magsalita, takot na takot siya. Ngulit nang malaman niyang unti-unti nang gumagaling si Celestina, parang hindi na niya kinaya ang bigat ng konsensya. Hindi ko siya binangga, paulit-ulit na sabi ni Roldan habang nakaupo sa harap ni Zefra at Don Arcadio. Nanginginig ang kamay niya sa hawak na basong tubig. Hindi po ako bumangga, pero alam kong may masama silang plano. Sinabihan ako ni Ma'am Mirela na ihatid si Ma'am Celestina sa Old Pier Office noong gabing umuulan. Sabi niya may pipirmahan lang daw, pero pagdating namin doon, narinig kong nagtatalo sila. Anong pinagtatalunan nila? Tanong ni Zefra. Shares po, foundation funds, at may papel na ayaw pirmahan ni Ma'am Celestina. Napalunok si Don Arcadio. Bakit hindi ka nagsalita noon? Napaiyak si Roldan. Tinakot ako, may utang ako, may anak akong may sakit. Sinabi nila mawawala ang trabaho ko at baka pati pamilya ko madamay. Sinong nila? Mariing tanong ni Zefra. Matagal bago nakasagot si Roldan. Si Ma'am Mirela po at si Dr. Alcazaren. Hindi ko alam lahat pero nakita ko silang nag-usap bago na aksidente si Ma'am Celestina. Doon nagsimulang mabuo ang larawan. Hindi pala simpleng aksidente ang gabing sumira sa buhay ni Celestina. Hindi man direktang itinulak ni Mirela ang sasakyan sa kapahamakan, lumabas sa mga piraso ng ebidensya na sinadya nitong dalhin si Celestina sa isang lugar kung saan pipilitin siyang pumirma ng papeles. Nang tumanggi ang dalaga, nagkaroon ng habulan sa ulan. Natakot si Celestina. Sumakay mag-isa sa kotse at sa kanyang kapangkalito ay nawalan ng kontrol sa madulas na daan. Halip na ilahad ang buong katotohanan, ginamit ni Mirela at Dr. Severino ang trauma at gamot para mapabagal ang recovery niya at mapadali ang pagdedeklara sa kanya bilang incapable of handling her affairs. Hindi madaling tanggapin iyon ni Don Arcadio. Ilang gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili kung paano niya hindi nakita ang kasinungalingan sa sariling bahay. Bulmol niya minsan kay Isandro habang nasa tiyapel ng ospital. Kasalanan ko. Ako ang nagdala kay Mirela sa buhay ng anak ko. Ako ang nagtiwala kay Severino. Ako ang punirma sa mga bayad, sa mga authorizations, sa lahat. Ako ang ama. Pero ikaw pa ang unang narinig sa anak ko. Tahimik na umupo si Isandro sa tabi niya.
Hindi siya sanay magpayo sa bilyonaryo, pero sa pagkakataong iyon, hindi bilyonaryo ang kaharap niya, isang amang wasak. "Sir," mahinang sabi niya, "may kasalanan ang mga taong gumawa ng mali, pero may magagawa pa po kayo ngayon, hindi pa huli para protektahan siya. Paano kung hindi niya ako mapatawad? Hindi po ninyo mapipilit yon, pero pwede po kayong manatili hanggang dumating ang araw na kaya na niyang magdesisyon kung papatawarin niya kayo." Tumanggo si Don Arcadio, luhanan. "Ikaw talaga, Isandro. Hindi ko alam kung bakit ang dami mong naituturo na hindi itinuro sa akin ng lahat ng pera ko." Lumipas pa ang ilang linggo. Sa panahong iyon, tahimik ding nagbago ang buhay ni Isandro. Hindi na siya pinapabalik sa dating cleaning rotation, ngulit hindi niya hinayaang tawagin siyang bayani. Sa halip, pumasok siya sa isang formal bridging program na inayos ni Dr. Basilio Nativadar at therapist Oren Dacumos. Dahil may dati siyang college records, pinag-aralan kung paano niya maipagpapatuloy ang kursong may kinalaman sa rehabilitation science. Tuwing umaga, tumutulong siya sa supervised therapy sessions bilang aide. Tuwing gabi, nag-aaral siya sa maliit na desk na ibinigay sa kanya ni Don Arcadio sa staff lounge. Si Manang Iday naman, nang malaman ng lahat, ay umiyak habang inaayos ang plantsadong uniform niya. "Sabi ko sa iyo, anak, hindi sayang ang kabutihan. Minsan, matagal lang bago bumalik." Si Kiko, na naging mahalagang saksi sa paghahanap kay Roldan, ay ipinapasok na ni Don Arcadio sa isang evening learning program. Ayaw pa sana ni Kiko dahil nahihiya siya, pero kinausap siya ni Isandro. "Akala mo ba ako lang ang dapat bumalik sa pag-aaral?" tanong ni Isandro. Napakamot ng ulo si Kiko. "Eh kuya, mahirap ako. Mas lalo kang ang dapat mag-aral. Paano kung hindi ako magaling? Walang tao magaling agad. Kahit pagbabasa, nagsisimula sa isang letra." Napangiti si Kiko. "Sige, pero ikaw magtuturo sa akin kapag hindi ko gets." Deal. Sa kabilang dako, nagdesisyon si Don Arcadio at Attorney Zefra na ilabas ang katotohanan hindi sa eskandalo, kundi sa tamang paraan. May nakaschedule na charity gala ang San Aurelio Medical Center para sa bagong Neuro-Rehabilitation Wing. Dati, plano ni Dr. Severino na gamitin ang event na yon para ipakita ang sarili bilang pangunahing dahilan ng recovery ni Celestina. Nakaanda na ang speech niya, nakahanda na rin ang mga donors. Hindi niya alam, sa gabing iyon, hindi papuri ang naghihintay sa kanya. Dumating ang gabi ng gala, maliwanag ang ballroom ng ospital, puno ng mga doktor, negosyante, media, donors, at ilang pasyenteng natulungan ng foundation. Nasa harap si Dr. Severino, nakangiti sa mga kamera, tila walang bahid ng takot. "Tonight," sabi niya sa mikropono, "we celebrate not only medicine, but perseverance. The recovery of Miss Celestina Veira is proof of what expert care can do." Sa gilid ng ballroom, tahimik na nakatayo si Isandro, nakasuot ng simpleng barong na ipinahiram ni Don Arcadio. Hindi siya sanay sa ganoong lugar. Nang makita niya ang kumikinang na chandelier at mga taong nakaformal, parang gusto niyang bumalik sa hallway at maglinis na lang. Ngulit lumapit si Nurse Samira. "Relax," sabi niya. "Hindi ka na invisible dito." "Mas komportable ako kapag invisible." "Hindi pwede palagi. Minsan, kailangan makita ng tao kung sino ang totoong tumulong." Bago pa matapos ang speech ni Dr. Severino, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Unti-unting tumahimik ang lahat. Pumasok si Celestina Veira, suot ang eleganteng puting damit, may hawak na walker, at katabi si Don Arcadio. Mabagal ang bawat hakbang niya. Kitang-kita ang hirap. Hindi iyon perpektong lakad. Hindi iyon pang pelikulang esenang biglang gumaling ang lahat. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit mas tumimo sa puso ng mga tao. Bawat hakbang ay bunga ng sakit, luha, therapy at tapang. Napatayo ang mga bisita. May ilang napaiyak. Si Mirela, na nasa isang mesa sa harapan, ay namutla. Si Brisilda ay napayuko. Si Dr. Severino ay tila naubusan ng salita sa mikropono.
Umabot si Celestina sa gitna ng entablado. Tinulungan siya ni Don Arcadio na umupo sa mataas na upuan. Kinuha niya ang mikropono. Nanginginig ang kamay niya. Kaya lumapit si Isandro upang ilagay sa stand ang mic sa tamang taas. Nagkatinginan sila sandali. "Kaya niyo po," mahinang sabi. Tumanggo si Celestina. "Hindi ako nandito," simula niya, mabagal, ngunit malinaw, "para magpakita ng galit. Nandito ako para sabihin na naririnig ko ang lahat kahit akala ninyo wala akong naririnig." Natahimik ang ballroom. May mga taong tumulong sa akin. Si Nurse Samira na hindi natakot magtanong. Si Dr. Basilio, Dr. Marcela, Therapist Oren, at ang buong bagong team. Ang papa ko na natutong maging ama ulit. Huminga siya ng malalim. At si Isandro Manlunas, ang janitor na unang naniwala na may boses pa ako kahit hindi ako makapagsalita. Lahat ng mata ay nakapunta kay Isandro. Yumuko siya, hindi sanay sa papuri. Pagkatapos, lumapit si Attorney Zefra sa entablado. Hindi siya nagdrama. Inilatag niya ang mga dokumento, medical logs, CCTV timeline, pharmacy records, at sworn statement ni Roldan Pagsuyong. Hindi niya kailangan sumigaw. Ang ebidensya ang nagsalita. Ang mga dokumentong ito, sabi ni Zefra, ay naipasa na sa medical board at sa mga otoridad. May sapat na batayan upang imbestigahan ang malpractice, falsification of medical records, financial fraud, at conspiracy related sa nangyari kay Celestina Veira. Tumayo si Dr. Severino. "This is outrageous. This is defamation." "Then answer it before the board," malamig na sagot ni Zefra. Lumapit ang dalawang opisyal na naroon na pala sa likod ng ballroom. Hindi nila inaresto agad ang doktor parang palabas, ngulit inabisuhan siya ng formal complaint at pinakiusap na sumama para sa questioning. Si Brisilda naman ay nasuspinde habang iniimbestigahan ang falsified entries. Si Mirela, na nagtangkang lumabas sa side door, ay hinarang ng security. Nang ipakita ni Zefra ang kopya ng financial transfers at statement ni Roldan, nang hina ang tuhod nito. "Arcadio," umiyak na si Mirela, "hindi mo naiintindihan. Ginawa ko lang yun dahil takot akong mawala ang lahat." Lumapit si Don Arcadio, ngunit hindi na siya sumigaw ng magalit na walang direksyon. "Ang nawala sa iyo," sabi niya, "hindi mare, kaluluwa." Hindi na nakasagot si Mirela. Sa gabing iyon, hindi pa natatapos ang laban sa korte. Gulit nagsimula na ang katarungan. Hindi na chismis, hindi na kutob. May proseso, may ebidensya, at may mga taong handang tumistigo. Makalipas ang 2 taon, ibang-iba na ang San Aurelio Medical Center. Ang dating VIP ward na naging simbolo ng takot ay napalitan ng bagong Neuro-Rehabilitation Wing na pinangalanang Leora Celestina Recovery Center. Hindi iyon ideya ni Isandro, pero nang malaman niyang isinama ni Celestina ang pangalan ng kapatid niya, hindi niya napigilang umiyak sa tahimik na sulok ng chapel. Si Isandro ay hindi na janitor. Natapos niya ang kanyang rehabilitation science program sa tulong ng scholarship fund, ngulit hindi niya ginamit ang pera para magpakayaman. Tinanggap niya ang bahagi ng 100 milyon na ipiniilit ibigay ni Don Arcadio, ngulit ang malaking bahagi nito ay inilaan niya sa Leora Recovery Fund, isang programa para sa mga mahihirap na pasyenteng kailangan ng therapy, gamot at assistive devices pagkatapos maaksidente o ma-stroke. "Sigurado ka bang ayaw mong bumili muna ng bahay?" tanong ni Don Arcadio minsan. Ngumiti si Isandro. "Bibili rin po ako, pero ayokong ako lang ang makabangon." Si Kiko ay nasa high school na at marunong nang magbasa ng tuloy-tuloy. Si Manang Iday ay hindi na naglalaba araw-araw dahil binigyan siya ni Isandro ng maliit na tindahan malapit sa boarding house. Si Nurse Samira ay naging head nurse ng rehab wing, kilala hindi dahil sa takot ng staff sa kanya, kundi dahil sa tapang niyang ipaglaban ang tama. At si Celestina?
Mula sa bintana ng ospital, pinanood sila ni Don Arcadio. Hindi na siya nakialam, hindi na siya nag-utos. Ngumiti lang siya habang may luha sa mata. Dahil sa wakas, natutunan niyang hindi lahat ng mahalaga ay kinakailangan niyang kontrolin. Minsan, ang pinakamagandang magagawa ng isang ama ay palayain ang anak na mabuhay, magmahal, at pumili para sa sarili. At doon nagtapos ang kwento ni Isandro Manlunas, ang janitor na minsang minamaliit sa ospital. Hindi siya naging bayani dahil sa 100 million. Hindi siya naging dakila dahil kinilala siya ng mayayaman. Naging mahalaga siya dahil pinili niyang makinig sa katahimikan ng isang taong hindi na marinig ng iba. Si Celestina ay tuluyang nagpatuloy sa therapy at naging tagapagsalita para sa mga pasyenteng may neurological trauma. Si Don Arcadio ay ginamit ang yaman para itama ang sistemang minsang pinabayaan niya. Si Mirela, Dr. Severino at Brisilda ay hinarap ang batas at ang bigat ng mga ginawa nila. At si Isandro, sa bawat pasyenteng tinutulungan niyang muling humakbang, ay parang tinutupad niya ang pangako niya kay Leora. Na hindi na siya susuko, na hindi na niya hahayaang mamatay ang pag-asa dahil lang walang naniniwala. At sa San Aurelio Medical Center, turing may bagong pasyenteng nawawalan ng loob, may isang kwento silang ikinukwento, ang tungkol sa dalagang binalikan ng boses, sa amang natutong magmahal, at sa janitor na nagpatunay na kung minsan, ang pinakamalaking himala ay nagsisimula sa isang taong marunong makinig.